Tandaan, huwag maghiganti. Ang bulok na prutas ay kusang malalaglag. Huwag kang maghiganti sa mga nanakit sa iyo. Sa buhay, palaging may mga taong sasaktan ka, magsasalita ng masama tungkol sa iyo, gagamitin ka o kahit na magtaksil sa iyo. Sa totoo lang, lahat tayo ay nakakaramdam ng galit at baka gusto pa rin natin gumanti, di ba? Ngunit sinasabi sa atin ng Biblia, huwag kayong maghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Nangangahulugan ito na hindi mo kailangang maghanap ng katarungan sa iyong sarili. Ito ay nasa mga kamay ng Diyos. Katulad na isang bulok na prutas sa puno, hindi mo kailangang abutin ito para pitasin. Kusa itong malalaglag sa takdang panahon. Ang mga nanakit sa iyo ay maaring mukhang matagumpay ngayon, ngunit sila ay nasa isang pababang landas. Ang kailangan mong gawin ay lumakad ng tuwid, taas noo, panatilihing malinis ang iyong budhi, at iwasang madumisan ang iyong mga kamay at puso. Naranasan ko na rin ang hindi maintindihan at kahit papagsabihan ng marahas. Sa nakaraan, iniisip ko, kailangan kong ipakita sa kanila na mali sila. Ngunit kalaunan ay natanto ko na kapag ipinagkatiwala ko ito sa Diyos at nanalangin ng tahimik, ihahayag niya ang katotohanan sa tamang panahon. Sa sandaling iyon, tunay kong naunawaan na ang paghihiganti ay nagpapahirap lamang sa atin. Ngunit ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, huwag mag-aksaya ng lakas sa paghihiganti. Magtiwala sa katarungan ng Diyos. Kailangan mo lang gumawa ng mabuti at panatilihin ang isang dalisay na puso at ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Kung nasaktan ka na pero pinili mong ipagkatiwala ito sa Diyos, huwag mag-atubiling magkomento. Ang Panginoon ay matuwid. Kung gusto mong matuto ng higit pa tungkol sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos, pang araw-araw na buhay, mag-iwan ng mensahe at sumali sa aming online Bible study tuwing 7:30 ng gabi. God bless po.